Alright mga kapatid, balitang Pilipinas tayo. Malamang sa malamang napanood nyo na tong balitang to kasi nag-viral talaga to mga tol. Yung isang pulis, senglot mga tol, laseng na pulis na nagwala doon sa tindahan sa May Lucena City sa Quezon mga tol. Ngayon, pinasisibak ni PNP Chief General Torre III ang nasabing pulis na nahuli kam doon sa kanyang kabalbalang ginawa mga tol. Minsan talaga dapat nire-regulate din ng ating gobyerno yung mga pagbebenta ng alak no. Kasi mga tol, etong alak, ito yung nagiging sanhi no ng mga ibang kaguluhan, skandalo, kriminalidad, pwede rin mga kapatid kasi 'di ba kapag ang tao nakadroga, nakakagawa ng masama. Ganun din 'di ba pag sobra kalasingan nakakagawa rin ng masama. Biruin mo eto, alagad ng batas to mga tol Siya ang dapat inaasahan, tinitignan ng mga tao bilang takbuhan kapag ka nangangailangan ng tulong. Pero ito pa yung katatakutan mo talaga no? So alamin na lamang natin itong balitang ito mula rito sa PTV Philippines. No? Bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pinasisibak na sa serbisyo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang isang pulis sa Lucena City. Dapat hindi lang basta sibak dismiss, no? Ibig sabihin hindi na rin siya pwedeng mag-reapply o hindi na siya pwedeng bumalik pa sa serbisyo. So na nagwala, nanutok at nagpaputok ng baril sa harap ng isang tindahan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Napanood ko to itong buong video na to. Malamang sa inyo napanood nyo na rin to. Asan yung kasama nun? Di ko dahil kilala nandun po Pag kasi nakainom, pahinga na. Sige ka! Madaling araw nito. Diba? Ito yung mga ilan sa mga problema. Talakayin muna natin to mga tol. Ito kasi yung ilan sa mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Well, hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari to. Pero syempre mga tol, bakit natin gagayahin pa yung nangyayari sa ibang bansa? For example, mga kapatid, ito yung mga ipinagtatanggol pa ng ilan For example, mga tol, mga online sugal. May mga nagsasabing, depende naman kasi sa tao yan kung tataya siya ng tataya at kung hindi siya magiging kung hindi siya magiging maingat Diba? Di ganun din pala dapat sa droga. Depende naman pala sa tao yan kung hindi ka magdadrugs Diba? Diba pinagbabawal nga yung mga bawal na gamot? Kaya nga bawal na gamot Dito nga sa Pilipinas, bawal na marijuana diba? Kasi nga mga tol, yan ay pwedeng abusuhin. Diba? At kapag ikaw ay nalulung dyan, pwede ka pwede kang makagawa ng masama. O diba ganun din sa mga online sugal? Pag nalulung ka, malaki talo mo. Yung iba pati yung mga savings nyo, dalawa ng mag-asawa. Yung iba na isasangla na yung bahay, napapabayaan yung trabaho hanggang sa wala na, bumagsak na yung negosyo mga tol, kung ano-ano na, sino-sino na pinagkakautangan. Yun ang problema mga tol, kasi pati mga maliliit na bata o mga bata pa, mga estudyante pa, nalululong na doon. So isa yan sa dapat gawan ng paraan ng ating gobyerno. Ganun din dapat, di ba? Dito sa mga ganitong klaseng inumin, syempre pagtatanggol yan ng mga lasenggo. Hindi, depende sa tao yan. Kung hindi ka marunong magdala, mga ganun. Oo, nandoon na nga tayo mga tol kung hindi ka marunong magdala. Pero di ba ito rin yung isa sa mga nagiging dahilan ng mga krimen o katulad halimbawa nitong napapanood natin, bunga yan ng pag-inom ng alak mga tol. Di ba? Kung tayo nakakasaksi o nakakakita ng mga nauulat na nilooban yung bahay ng adik, ganyan-ganyan, ginahasa ng adik mga tol, hinold up ng adik. O di ba ganun din mga tol kapag lasing ang isang tao? Nakikipag-away, nakikipagbasag ulo, gugulpin ng mga kasama sa bahay, nakakagawa ng masama. Kaya dapat ito nire-regulate din to ng ating gobyerno. Kasi biruin mo ito, supposedly dapat matinuto kasi alagad ng batas. Pero dahil sa alak, ito yung nangyari sa kanya. Noong Sabado nang makuna ng CCTV, ang lalaking ito na nagwawala sa harap ng isang tindahan sa Lucena City, Quezon. Tila may hinahanap ito habang nakatutok ang dala nitong baril sa lalaki sa loob ng tindahan. Marami pa rito dito nangunguha ng tapang mga tol. Dito kumukuha. Biruin mo, wala na siya sa katinuan mga tol Diba? Nakalimutan niyang pulis Ilang beses din itong nagbanta. Hoy!
Hoy! Huwag kang magtakot. Pero hindi pa ito nakontento dahil matapos magwala, nagpaputok pa ito ng kanyang baril. Dito to lang po, nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito na gano'n sa inyo. Kinilalang suspect bilang si Patrolman Rodolfo Avila Madlang Awa. Pero mo, patrolman ka pa lang, no? Ganyan na agad mga tol, no? Patrolman pa lang to mga tol. Pero mo, nag-aral ka ng ilang taon, nag-exam ka, no? Pinaghirapan mo yung training mo, tapos wawasakin mo lang yung karir mo sa loob ng isang gabi dahil sa ilang bote ng inuming nakalalasing. Pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Lasing daw ito at bumibili ng yelo nung una. Pero isang lalaki raw ang dumating para bumili ng sigarilyo at biglang tinutukan ng baril ng pulis. Dalawa pang customer ang dumating at pinagbantaan din sila ng pulis. Kaya pinapasok sila ng may-ari ng tindahan sa loob. Si PNP Chief Police General Nicolas Torre III tila hindi nagustuhan ang yabang ng pulis. Hindi tila. Talagang hindi niya nagustuhan. Tayo nga mga ordinaryong Pilipino makakita ng ganyang uri ng pulis, di ba? Hindi naman lahat ng pulis mga tol ganyan. Napakarami pa ring mga matitino. Pero etong mga kapulisan natin mga tol, sila yung number one na dapat mataas ang tingin ng bawat Pilipino. Dapat sa kanila laging nakasaludo. Diba? Kasi kapag halimbawa may mga masasamang loob, may mga problema, diba? May mga kailangan ng tulong, sila yung dapat takbuhan natin, hindi yung sila yung tatakbuhan mo. Dahil nandiyan sila. Di ba nga dapat kapag merong police visibility o kaya may presensya ng police sa kalye, feeling safe ka eh. Makakaramdam ka ng seguridad kasi alam mong may mga police dyan sa gilid eh. Pero pag ganitong uri ng police mga tol, alam mo na, di ba? Ikaw pa yung iiwas. Teka, may police. Ayoko yun, loko-lokong police yan. Di ba? May mga ganun mga tol eh. Kaya malamang talagang hindi magugustuhan ng kahit na sinong PNP chief to. Agad pinasisibak sa serbisyo ang suspect. Ang gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Dismiss, no? Pag-dismiss. Pag sinabing dismiss, hindi ka na makakabalik. No? Wala na. Iba na. Yun kay Kaso, puro hiyang-hiya pamilya nito ngayon sa kanya, no? Grabe ka, nakakahiya. Hiyang-hiya malamang yung pamilya nito sa kanya. Para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, na disarmahan na ang pulis at nakakulong na. Bukod sa kasong administratibo, maharap din sa patong-patong na kaso ang pulis. Kabilang na dito ang grave threat, unjust vexation, physical injury at illegal discharge of firearms. Siguro nung nahimasmasan to, kala mo kung sino maamong tupay, no? Pero saludo sa kapatid nito kasi ang ayon sa report mga tol, yung kapatid niya na isa ring pulis ang nagsuko sa kanya. So okay yun, saludo kay Chief dahil hindi niya tinolerate kahit kapatid niya at alam niyang pwedeng masibak ang kapatid niya sa posisyon o sa pwesto at alam niyang pwedeng madismiss at kasuhan. Ginawa niya pa rin yung tungkulin niya bilang alagad ng batas at hindi siya hindi siya nanimbang dahil kadugo niya, kapatid niya, ipagtatanggol niya o pagtatakpan niya. Hindi ganun ang ginawa niya, isinuko niya mismo yung kapatid niya. Kaya saludo doon sa pulis na yun. Simple lang po ma'am, mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. Simpleng lasing lang ang pulis po. Kaya this is really unforgivable, sabi nga ng ating GPNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Mula dito sa camp, Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, diba? Tulad nga ng sinabi ko, dapat ang ating mga kapulisan, sila yung role model mga tol, di ba? Ng ating mga mamamayan. Sila yung dapat tinitignan. Mataas dapat ang respeto natin sa kanila. Kaya dapat lang talaga na hindi nila papayagan na magkaroon ng ganitong uri doon sa kanilang hanay. Well, hindi lang naman sa hanay ng mga kapulisan mga tol, maging sa ibang alam mo yun, sa ibang mga departamento, kahit naman saan di ba? Minsan nga sa mga simpleng fast food restaurant na lang di ba? Meron diyan mga mga kumag din, akala mo sila yung tagapagmana kung makapagmando sila di ba? Anyway, mga kapatid, anong masasabi nyo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.